Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ng bintana ay tila isang malungkot na tutugin para sa naalap na pagnanasa sa loob ng madilim na silid. Dito, ang tanging maririnig lamang ay ang mabibigat na pahinga, ang bawat pahabol sa hangin ay puno ng pagod, ang init, at ang isang kasalanang matagal ng nakabang. Sa ilalim ng manipis na kumot, dalawang katawan ang makayakap, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang uri ng apoy na pareho nilang sinindihan at pareho na ngayong hindi mapatay. Isang boses ng babae ang maririnig, nangingini at halos paos na sa pagitan ng mahali, Liam, hindi tama to. Pakiusap ni Isabela, ang kanyang maksalita ay parang isang dasal na nawalan na ng saysay, isang patutol na matagal nang nilamon ng tukso. Ang daliri niya, sa halip na itula ito palayo, ay lalo pang humipit ang kapit sa malapat na likod ng binata, na tila doon na lamang siya kumukuhang lakas. Isang mas malalim na boses ang sumagot, isang bulong na punong init at paari, direktang ibinubuga sa kanyang tainga, Isabela. Shh! Gusto kita. Ang bawat salita ni Liam ay hindi isang tanong, kundi isang paangkin. At sa huling patuto ng kanyang isipan, isang mahinang ungol na pilit niyang tinago sa kanyang lalamunan ang naging huling senyales ng pagsuko ng kanyang katinuan. Ang ulan sa labas ay lalo pang lumakas, na tila tinatabunan ang tunog ng isang kasalanang matamis at mapait. Ngunit paano nga ba sila umabot sa puntong ito? 3 buwan ang nakalipas, ang lahat ay ibang-iba. Si Isabela ay dumating sa Malawa, Marangya, ngunit malami at walang buhay na bahay sa isang subdivision sa Alabang. Suot niya nun ay isang simpleng beige dress na hanggang tuhod, may mahining ngiti sa labi, at mga matang may bakas ng kalungkutan na pilit niyang ikinukubli. Siya ang bagong tutor. At ang kanyang tuturuan, si Liam, ay sumalubong sa kanya hindi ngang isang ngiti, kundi ngang isang tingin na mapanuri. Isang binatang matangkad para sa kanyang edad, may pangangatawang pang-atleta na nababakas sa suot na simpleng t-shirt, at mga matang tila hinuhusgahan ang bawat galaw niya. Walang kabuhay-buhay ang pakikipausap nito, isang formalidad lamang na utos ng kanyang nga magulang. Ngunit sa mga mata nito, kahit sa isang saglit, ay tila sinuri siya mula ulo hanggang paa, isang tingin na hindi niya mawari kung pahanga ba o pahamon. Sa katahimikan ng malaking bahay, habang ipinapaliwanag ng ina ni Liam ang nga dapat gawin, naramdaman ni Isabela ang isang pamilyar na pakiramdam, ang parehong kalungkutan na bumabalot sa kanya gabi-gabi habang hinihintay ang tawa mula sa asawang nasa malayo. At sa mga matangang binatang nasa harap niya, sa likod ng pagiging rebelde nito, nakita niya ang isang kaparehong bakas ng pag-isa. Hindi niya alam nun, na ang pag-isang iyon ang magiging tulay na makokonekta sa kanilang dalawa, isang tulay na makdadala sa kanila sa gabing iyon ang ulan at pagnanasa. Ang maunang araw ay isang pagsubok, hindi sa kaalaman, kundi sa pasensya. Ang silid-aklatan ng mansyon, kung saan sila naaral, ay tila isang malaking katedral ng katahimikan. Matataas ang kisame, ang nga estante ng libro ay gawa sa madilim na mahogani at umaabot hanggang sa itaas, puno ngang aklat na mukhang hindi pa nabubuklat sa loob ng maraming taon. Sa gitna, isang malapat na mesa ang nagsisilbing harang sa pagitan nila, isang pisikal na representasyon ng distansya sa pagitan ng isang gurong puno ang paasa, at isang estudyanteng tila walang pakialam sa mundo. Si Liam, sa maunang pakikita, ay isang estatwain pagkainib. Nakaupo siya ng bahagyang nakakuba, ang isang kamay ay nasa ilalim ng kanyang baba, habang ang isa naman ay palihim na sinusulyapan ang teleponong nakatago sa kanyang kandungan. Ang masagot niya sa tanong ni Isabela ay maikli, matipid, at kadalasang naktatapos sa isang kibit balikat. Tila ang bawat salita ay kailangan pang bunutin mula sa kanyang lalamunan. Hindi siya bastos, ngunit ang kanyang kawalan ng interes ay isang pada na mas matibay pa kaysa sa pada na silit na iyon. Sa isip-isip ni Isabela, naroon ang pamilya na pakadismaya. Ngunit kasabay nito, mayroon ding isang uringang pagkawa. Nakikita niya sa binata ang isang imahangang karangyaan na walang kaluluwa. Ang mamahaling damit, ang pinakabagong telepono, ang malaking bahay, lahat ay naroon, ngunit ang mga mata nito ay walang kislap, walang buhay. Sa tuwing tatanungin niya ito tungkol sa isang tula ni Jose Corazon de Jesus o sa isang kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas, ang tingin nito ay lumalampas sa kanya, tumatagos sa malaking bintanang salamin, na parabang naghahanap ngang isang bagay sa labas na mas makabuluhan kaysa sa mga aral nila. Sa mga sandaling iyon, hindi niya maiwasang isipin ang sariling kabataan, simple, hindi marangya, ngunit puno nga pangarap.
Isang bagay na hindi niya nakikita kay Liam. Isang hapon, habang binabasa nila ang isang sanaysay tungkol sa kahulugan ng kalayaan, muling nawala sa sarili si Liam. Ang nga mata nito ay nasa labas na naman. Nakatitik sa hardin kung saan dahan-dahang bumaba sa ang nga dahon. Huminga ng malalim si Isabela. Alam niyang kung ipapatuloy niya ang tradisyonal na pagtuturo, mananatili lamang silang estranghero sa makabilang dulo ng mesa. Kaya isinara niya ang aklat, isang tunog na pumukaw sa atensyon ni Liam. Liam, mahinahon niyang sabi, kalimutan mo muna ang nakasulat sa libro. Para sayo, ano ang ibig sabihin ng kalayaan? Natigilan ang binata. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya tinanong tungkol sa kung anong sinabi ng may akda. Inaasahan niya ang isa na namang sermon, isang pag-lecture. Ngunit ang tanong ni Isabela ay iba. Simple, direkta, at personal. Itinuwid niya ang kanyang pagkakaupo. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kalayaan. Siguro. Yung hindi mo kailangang mapanggap na interesado ka sa isang bagay na hindi mo naman talaga gusto. Ang sagot ay matalino. At may bahid ng patama. Imbes na mainis, isang bahagyang ngiti naman ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Magandang punto, sabi niya. Pero paano kung ang papapanggap na iyon ang susi para makuha mo ang mas malaking kalayaan sa hinaharap? At doon nagsimula ang lahat. Ang sumunod na oras ay hindi na naging isang klase, kundi isang debate, isang palitan ng kuro-kuro. Sa unang pagkakataon, inilapak ni Liam ang kanyang telepono sa mesa. Sa unang pagkakataon, tumiti siya ng diretso kay Isabela, hindi bilang isang guro, kundi bilang isang taong may sariling pananaw. Lumabas ang talas ng kanyang pag-iisip. Ang kanyang nga argumento ay hindi lang basta pagre-rebelde nga. Isang teenager, kundi maopinyong may basehan. Maobserbasyong hinubok ngang isang buhay na puno ngang material na bagay ngunit kulang sa emosyonal na koneksyon. Habang nagsasalita si Liam, napansin ni Isabela ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang dating pakainip sa kanyang mukha ay napalitan ng isang apoy ng talino. Ang kanyang nga mata, na dati laging malayo ang tingin, ay ngayon ay nakatutok, masigla, at punong paninindigan. Dito niya nakita, sa likod ng pada ng pakawalang bahala, ang isang kaluluwang matalino, sensitibo, at uhaw na uhaw sa isang taong makikinig. Para naman kay Liam, ang hapong iyon ay isang pagising. Sa loob ng maraming taon, ang nga tutor na dumaan sa buhay niya ay maanino lamang, nga taong binabayaran ng kanyang nga magulang para pilit na isaksak sa utak niya ang nga impormasyong hindi niya kailangan. Ngunit si Isabela ay iba. Hindi siya napikon sa kanyang pagiging sarkastiko. Sa halip, sinakyan niya ito, hinamon ang kanyang nga ideya, at higit sa lahat, nakinis siya. Habang sila'y natatalo, nasimulan niyang mapansin ang nga maliliit na detalye tungkol sa babay. Ang paraan ng pahawi nito sa kanyang buhok kapag siya ay nag-isip ng malalim. Ang dahan-dahang pakurba ng kanyang malabi kapag may nasabi siyang nakakatuwa. Ang lambing sa kanyang boses na hindi nawawala kahit pasalungat ang kanilang nga opinyon. At ang amoy nito, isang mahining pabango na tila pinahalong bulala at pulbos, isang amoy na nabibigay ngang kakaibang kapanatagan. Nasimula siyang magtaka. Sino nga ba si Isabela sa labas ng silid aklatang ito? Bakit mayroong isang uri ng kalungkutan sa kanyang nga mata na hindi kayang itago ng kanyang nga ngiti? Ang pada sa pagitan nila ay hindi patuloy ang gumuho, ngunit sa hapong iyon, isang malaking lamat ang nabuo. Isang lamat kung saan nasimulang sumilip ang isang uri ng koneksyon na mas malalim at mas mapanganib kaysa sa relasyon ng isang guro at estudyante. Nang matapos ang kanilang sesyon, habang naglalakad si Isabela palabas ng gate, nanatili si Liam sa bintana, pinakmamasdan ang kanyang paalis. Isang bagong pakiramdam ang umusbong sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng paabang. Sa unang pagkakataon, inaabangan niya ang kanilang susunod na pakikita. Ang lamat na nabuo sa pada sa pagitan ni Isabela at Liam ay mabilis na lumaki sa masumunod na linggo. Ang kanilang mga sesyon, na dating sinisimulan sa isang formal at medyo awkward na katahimikan, ay ngayon nagsisimula na sa isang komportableng palitan ng mga ngiti at mga personal na kumustahan. Ang malapat na mesa ay naroon pa rin, ngunit ang distansya na nililihan nito ay tila unti-unti nang umikli. Nilalamon ng isang hindi nakikitang koneksyon na namumuo sa pagitan nila.
Ang nga aralin sa panitikan at kasaysayan ay hindi na lamang tungkol sa mga petsa at mga tauhan sa libro, ito'y naging nga pinto, mga bintana patungo sa kanilang nga sariling mundo. Isang araw, habang tinatalakay nila ang nobelang Noli Me Tangere, partikular na ang karakter ni Crisostomo Ibarra na bumalik sa kanyang bayan na puno ng idealismo ngunit sinalubong ng isang mapait na katotohanan, naging malalim ang pagkatahimik ni Liam. Kung ikaw si Ibarra, tanong ni Isabela, na sinadyang gawing personal ang tanong, ano ang mararamdaman mo pagkatapos mong ibigay ang lahat para sa isang layunin, pero sa huli, tila ang mundo mismo ang kumakalaban sa iyo. Inaasahan niya ang isang matalinong sagot, marahil ay isang pagsusuri sa lipunan. Ngunit ang isinagot ni Liam ay mas mabigat, at mas personal. Tumingin ito sa kawalan, ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang isang bagay na malayo, siguro. Mapapagod ka, mahina niyang sabi. Mapapagod kang subukang abutin ang isang pamantayan na hindi naman talaga para sa iyo, kundi para sa ibang tao. Mapapagod kang maging isang bagay na hindi mo naman talaga gustong maging. Sa bawat salita, nararamdaman ni Isabela ang bigat. Hindi na ito si Ibarra ang pinausapan nila. Ito ay si Liam. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan niyang makita ni Isabela ang bigat ng pasan na dinadala niya. Mula sa puntong iyon, ang mga huling 30 minuto ang kanilang bawat sesyon ay hindi na para sa mga libro, ito ay para sa kanila. Pagkatapos ilipit ni Isabela ang kanyang magamit, mananatili silang nakaupo, na may dalang baso ang iced tea na inihahanda ng kasambahay. At sa masandaling iyon, ang silid aklatan ay nagiging isang silid kumpisalan. Ikinuwento ni Liam ang tungkol sa kanyang ama, isang abogadong palaging abala, na mas madalas pa niyang nakikita sa telebisyon kaysa sa personal. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, isang socialite na mas naaalala sa reputasyon ng pamilya kaysa sa nararamdaman ng sarili niyang anak. Ang kanyang buhay ay isang perpektong larawan sa labas, ngunit isang malamig at malungkot na hawla sa loob. Alam mo, Ma'am Isabela, sabi niya isang hapon, ang boses niya ay may bahid ng pait, minsan, pakiramdam ko isa lang akong investment. Kailangan kong makapasok sa pinakamagandang universidad, kumuha ng kursong gusto nila, para lang masabing naging matagumpay silang mga magulang. Habang nakikinig si Isabela, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang lumago sa kanyang puso. Ito'y higit pa sa awa. Ito'y pag-unawa. At kasabay ng pag-unawang iyon, nasimula siyang mapansin ang mga bagay na hindi niya dapat napapansin. Habang si Liam ay buong emosyong nakukuwento, hindi niya maiwasang mapatiti sa paraan ng paggalaw ng galabi nito. Napapansin niya ang unti-unting paglawak ng mabalikat nito, ang pagiging matipuno ng mga braso nito na madalas ay nakapatong lang sa mesa. Ang binatilyong una niyang nakilala ay unti-unting nagiging isang lalaki sa kanyang harapan, at ang realidad na iyon ay parehong nakakagulat at, sa isang paraan na hindi niya maamin, nakakaakit. Pilit niyang iwinawa ang mga kaisipang iyon. Estudyante ko siya, bata siya, paulit-ulit niyang paalala sa sarili. Ngunit ang puso, kung minsan, ay may sariling isip. Para naman kay Liam, ang pausap na iyon ang naging kanlungan niya. Si Isabela ang tanging tao sa kanyang buhay na nakikinig ng hindi nang huhusga. At habang mas lalo siyang nagiging comfortable rito, mas lalo naman siyang nabibiyani. Ang kanyang tingin ay nagsimulang magtagal. Tinititigan niya ang kurbang lit ni Isabela kapag ito'y bahagyang tumatagilid habang nakikinig. Sinusundan niya ngang tingin ang bawat hiblang ang buhok nito na nalalagla sa kanyang muha. At higit sa lahat, ang mga mata nito. Ang matang iyon, na sa unang tingin ay malungkot, ay nakakaroon ng isang espesyal na kislap kapag sila'y nausap, isang kislap na pakiramdam niya ay para lamang sa kanya. Ang pagkauhaw niya sa atensyon ay unti-unting napapalitan ng isang mas partikular na pagkauhaw, isang pagkauhaw para kay Isabela. Isang gabi. Pagkatapos ang isang partikular na mabigat na kuwento ni Liam tungkol sa isang pagtatalo nila ang kanyang ama, ang binata naman ang natanong. Kayo, Ma'am Isabela, sabi niya, ang kanyang tingin ay seryoso at malalim. Masaya po ba kayo? Ang tanong ay simple ngunit tumama ito sa pinakasentro ng puso ni Isabela. Natigilan siya. Walang sinuman ang natanong sa kanya niyan sa loob ng mahabang panahon. Ang asawa niyang si Marco, sa kanilang ma-video call, ay laging nangungumusta kung kumain na ba siya o kung ayos lang ba ang lahat sa bahay. Ngunit ang tanong na masaya ka ba? Ay ibang-iba.
Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng gabi ng paisa, ang mga kaarawan at anibersaryo na maisa niyang ipinagdiwang, ang pakiramdam na ang buhay niya ay isang walang katapusang paghihintay. Isang ngiting mapay ang gumuhit sa kanyang labi. Ang buhay ay hindi laging tungkol sa pagiging masaya, Liam, sagot niya, na sinubukang maging pilosopikal. Minsan, sapat nang maging okay ka. Pero okay po ba kayo? Giit ni Liam, na hindi nasiyahan sa kanyang sagot. Sa mata ng binata, nakita ni Isabela ang isang tunay na paalala. At sa sandaling iyon ng kahinaan, bumigay siya. Umiling siya ng dahan-dahan, isang halos hindi mahahalata na paamin. Nakakapagod din pala ang maisa, bulong niya, ang nga salita ihalos para na lang sa kanyang sarili. Iyon lang ang sinabi niya, ngunit sapat na iyon. Sa kumpisa lang iyon, ang huling hiblangang formalidad sa pagitan nila ay naputol. Hindi na siya si Ma'am Isabela, ang perpektong guro. At hindi na rin siya si Geng. Isabela, ang tapat na asawa. Sa mata ni Liam, siya ay si Isabela, isang babaeng nalulungkot, isang taong katulad niya. Ang katahimikan na bumalot sa kanila pagkatapos nun ay hindi na awkward. Ito ay isang katahimikang puno nga hindi masabi-sabing damdamin, isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang salita. Pareho nilang naramdaman. Ang lupa sa kanilang paanan ay nagsimulang gumuho. At sila'y nahuhulok sa isang lugar na pareho nilang hindi alam kung saan patungo. Ang hangin sa pagitan nila ay unti-unti nang nababago. Ang dating pakailang ay napalitan ng isang uri ngang kamalayan, isang palaging presensya ngang kuryente sa himpapawid sa tuwing sila'y makasama. Hindi na ito tungkol sa mga libro o sa mga aralin. Ito ay tungkol sa mga pasimpleng suyap na nakatatagal ng mas mahaba kaysa sa nararapat. Tungkol sa mapakakataong ang kanilang mga braso ay makakalapit sa ibabaw ng mesa, at ang init na nakmumula sa balat ng isa't isa ay tila isang apoy na nakbabantang lumaki. May maaraw na sadyang lumalapit si Liam kay Isabela, na may dahilan na kailangan niyang tingnan ang isang partikular na talata sa librong hawak nito, ngunit ang kanyang mamata ay hindi sa libro nakatingin, kundi sa kamay ni Isabela, sa paraan ng pahawak nito sa pluma. At si Isabela, sa kabilangang pilit na paglalagay ng pader sa kanyang isipan, ay nararamdaman ang lahat ng ito. Nararamdaman niya ang bawat paglapit, ang bawat tingin, at sa bawat pagkakataon, ang kanyang puso ay tumitibo ng mas mabilis, isang ritmong parehong nakakatakot at, sa isang lihim na paraan, ay nagbibigay buhay sa kanya. Isang hapon, ang bigat ng hangin sa Maynila ay tila pumasok sa loob ng silid-aklatan. Mainit, maalinsangan, at nakakapanghina. Si Isabela ay pagod. Ang tawa nila ang kanyang asawang si Marco kagabi ay maikli at walang sigla, puno ang nga pilit na kumustahan at mga mahahabang katahimikan. Ang kalungkutan ay muling bumabalot sa kanya na parang isang basang kumot. Napansin ito ni Liam. Nakita niya ang bahagyang pangingitim sa ilalim nga mata nito, ang kawalan ng enerhiya sa kanyang nga kilos. Sa loob nga ilang linggo, natutunan na niyang basahin ang nga maliliit na senyales sa mukha at kilos ng kanyang guro. Ang estudyanteng dati walang pakialam ay ngayon ay isang matalas na tagamasid. Tumayo siya nang hindi naksasalita. Nagtaka si Isabela, ngunit hinayaan niya lamang ito. Ilang sandali pa, bumalik si Liam na may dalang isang tasang bagong timplang kape. Ang amoy nito ay tila isang paanyaya sa isang sandaling pahinga. Mukhang kailangan ninyo to, ma'am, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa karaniwan. Naangat ng tingin si Isabela, at isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa kanyang galabi. Ito ay isang simpleng kilos, isang kabaitan, ngunit para sa kanya, sa hapong iyon, ito ay isang malaking bagay, inabot niya ang tasa. At doon, sa isang iglap, ang oras ay tila bumagal. Ang kanyang mga daliri, na abutin sana ang tanga ng tasa, ay sumalubong sa mga daliri ni Liam na nakahawak pa rin doon. Ang balat nila ay nagdikit. Isang kuryente, mainit at hindi may paliwanag, ang biglang gumapang mula sa dulong ng kanyang gadaliri, payak sa kanyang braso, at kumalat sa buniyang katawan na parang isang lagablab. Ang balat ni Liam ay magaspang ng bahagya, mainit, at buhay na buhay. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito, o baka naman tibok ng sarili niyang puso na umalingaw-ngaw sa buong katawan niya. Bigla siyang napahinto, ang kanyang hininga ay nanatili sa kanyang lalamunan. Naangat siyang tingin, at ang kanyang nga mata ay sinalubong nga mata ni Liam. At sa nga mata ng binata,
wala na ang karaniwang paganga o pagkamausisa. Ang nandun ngayon ay isang bagay na mas matindi, mas hayagan, isang apoy ngang pagnanasa na hindi na natatago. Hindi inalis ni Liam ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niyang manatili ito ron, ang init ng kanilang gabalat ay naksasama, nausap sa isang lengguaheng hindi na kailangan ng gasalita. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ngamay ni Isabela sa ilalim ng kanyang nga daliri. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, ang paglaki ng kanyang mga balintataw, isang senyales ng takot, o, ngunit may kasama ring isang kislap ng pagkasabi. Pagkatapos ang ilang segundo na parang isang kawalang hanggan, dahan-dahan niyang binitiwan ang tasa. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi bumiti. Bahagya siyang yumuko, na parabang may ibubulong na isang sikreto. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Isabela. Ang bango ninyo, Ma'am Isabela, bulong niya, ang kanyang hininga ay mainit at amoy kape. Ang bawat salita ay mabagal at sinadya. Ang paggamit niya ng ma'am ay tila isang laro, isang paalala sa hangganan na alam niyang pareho nilang nilalaba sa sandaling iyon. Agad na umurong si Isabela, na parabang napaso. Hawa-hawa niya ang tasa ng kape na may pangingini sa mga kamay. Isang matinding pamumula ang kumalat mula sa kanyang lepakya sa kanyang mga pisngi. Salamat, yon lang ang salitang nagawa niyang bitawan. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Agad siyang uminom mula sa tasa, ang init ng kape ay naksilbing dahilan para sa init na nararamdaman niya sa kanyang mukha, kahit alam niyang hindi iyon ang totoong dahilan. Hindi na niya magawang salubungin ang tingin ni Liam. Ang natitirang oras ng kanilang aralin ay isang malabong panaginip. Ang hangin ay naging napakabigat, na parabang ninanakaw nito ang lahat ng oksigen sa silid. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila pinipiga. Ang bawat tunog, mula sa paikot ng bentilador hanggang sa palipat ng pahina ng libro, ay umalingaw-ngaw sa isang nakakabinging katahimikan na puno ng mga hindi masabi-sabing bagay. Sa kanyang pauwi, habang nasa loob ng taksi, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang nangyari. Ang pakiramdam ng balat ni Liam sa kanyang balat. Ang init. Ang kuryente. Ang tingin sa kanyang mamata. Ang kanyang bulong. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng matinding pagkakasala, isang matalim na kirot ng pagtataksil sa kanyang asawa, kay Marco. Ngunit may isa pang bahagi, isang bahaging matagal na niyang kinalimutan, na biglang nagising. Ito ang bahaging nakaramdam ngang pagiging babae, ngang pagiging hinahangaan, ngang pagiging buhay. At ang dualidad ngang damdaming iyon ay unti-unting dumuduro sa kanya. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Kailangan niyang matayo ng pada, isang mas mataas at mas matibay na pada. Sa pagpili niyang damit, isinantabi niya ang kanyang nga karaniwang blouse at paldang medyo humahapit sa katawan. Sa halip, pinili niya ang isang maluwag na damit na may mataas na kwelyo. Isang kaswatang naksasabing distansya, isang pananggalang. Ngunit ang kanyang nga aksyon ay nakdulot ng isang resulta na hindi niya inaasahan. Nang makita siya ni Liam sa araw na iyon, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng binata. Ang kanyang pagtatangkang maktago ay tila isa lamang hamon para dito. Ang mataas na kuwelyo ay naganyaya lamang sa kanyang imahinasyon na isipin kung ano ang nasa ilalim nito. Ang maluwag na damit ay nagbigay lamang ng misteryo sa hubog ng kanyang katawan na unti-unti na nitong kinakabisa. Ang apoy, sa halip na mamatay, ay lalo pa palang pinagliap ni Isabela. At sa mga mata ni Liam, ang laro ay naksimula pa lamang. Ang masumunod na linggo ay naging isang puspusang paghahanda. Ang papalapit na mock exam para sa mga universidad ay naging sentro ng kanilang mock session. Ang tensyon na naiwan ng kanilang nakadikit na mga kamay ay hindi nawala, sa halip, ito'y naibang ang anyo. Mula sa isang kuryenteng sekswal, ito'y naging isang kuryenteng determinasyon. Ang kanilang mapag-aral ay lumalim. Hindi na lamang ito tungkol sa pagmemorya, kundi sa pag-unawa, sa pagtatalo, sa pagtuklas. Sila ay naging isang tunay na koponan. May magabi na inaabutan na sila ang dilim. Nakakulong sa tahimik na silid aklatan. Ang tanging liwana ay mula sa lampshade sa kanilang mesa. Ang kanilang nga anino ay sumasayaw sa mapada na puno ng mga libro. Sa mga gabing iyon, nakikita ni Isabela ang isang bagong Liam. Isang binatang seryoso, nakatutok, na may isang matinding gutom, hindi para sa kaalaman, kundi para sa papapatunay. At sa bawat tamang sagot ni Liam, sa bawat matalinong tanong na ibinabato niya pabalik,
isang apoy ng pahanga ang sumisindi sa puso ni Isabela, isang pahangang pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng kanyang proporsyonal na ngiti. Dumating ang araw ng maresulta. Hapon na at katatapos lang ng kanilang session. Paalis na sana si Isabela nang biglang tumuno ang telepono ni Liam. Nakita ni Isabela ang pagbabago sa mukha ng binata habang binabasa nito ang text message. Mula sa pagiging kalmado, napalitan ito ng hindi makapaniwalang tingin, na sinundan ng isang malawak na ngiti, isang ngiting toto at walang halong kaplastikan, isang ngiting ngayon niya lang nakita. Ma'am, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa, nakuha ko, mataas ang nakuha ko. Isa sa mga pinakamataas, isang alon ng kaligayahan ang dumaloy din sa puso ni Isabela. Ang lahat ng pagod nila ay nagbunga. Sabi ko naman sa iyo, Liam, kaya mo, sabi niya, ang kanyang ngiti ay kasing lawak ng ngiti ng binata. Ang unang instinct ni Liam ay hindi ang tawagan ang kanyang mga magulang. Ang una niyang ginawa ay ibahagi ang tagumpay sa kanya, sa taong naniwala sa kanya. At ang katotohanan iyon ay isang matamis at mapanganib na lason para kay Isabela. Kailangan nating i-celebrate to, giit ni Liam. Sinubukan ni Isabelang tumanggi, sinabing iyon ay tagumpay ngang binata at dapat ay sa pamilya nito ibahagi. Ngunit isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Liam. Wala sila, simpleng sabi niya. May business trip si Papa, si Mama naman may event na pupuntahan. Ang nga salitang iyon ay tila makarayom na tumusok sa puso ni Isabela. Sa pinakamasayang araw ng anak, wala ang mga magulang nito. Kaya't pumayak siya. Sa gabing iyon, ang kanilang sesyon ay hindi sa silid aklatan ginanap. Naoda si Liam ng pagkain at inilata nila ito sa maliit na mesa sa may lanay, sa tabi ng hardin. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng gakulili ang kanilang naging musika. Ang formalidad ay tuluyan ng nawala. Masaya ang kanilang usapan sa simula. Nagkuwento si Liam tungkol sa hirap ng exam, nagbiro si Isabela tungkol sa mga pagkakamali nito noong nga una nilang sesyon. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagiba ang takbo ng kanilang pag-usap. Naging seryoso ang mukha ni Liam. Tinitigan niya si Isabela ng diretso sa mga mata, isang tingin na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Alam mo ma'am, panimula niya, ang kanyang boses ay bumaba at naging mas malalim. Lahat sila, sinasabi nila ngayon na magaling ako. Pero hindi nila alam kung gaano ako katamad, kung gaano ako kawalang ganan nun. Ngumiti si Isabela. Bahagi yan ang proseso, Liam. Ang mahalaga ay nagbago ka. Umiling si Liam. Hindi. Hindi yun ang punto ko. Huminga siya ng malalim, na tila kumukuhang lakas ng loob para sa mga salitang malapit na niyang bitawan. Hindi ninyo naintindihan, ma'am. Hindi ko to ginawa para sa kanila. Hindi ko to ginawa para sa universidad na gusto nilang pasukan ko. Napakunot ang nuni Isabela. Para kanino? Para sa sarili mo, di ba? Para sa kinabukasan mo? Ang nga salita niya ay tama, lohikal, ngunit alam niyang hindi iyon ang gustong marinig ni Liam. Muling umiling ang binata, ang kanyang nga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa kanya, nung una, siguro. Pero habang tumatagal, may nabago. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, ang tunog lamang nga kulili ang maririnig. At sa katahimikang iyon, binitawan ni Liam ang nga salitang tuluyang duduro sa lahat ng pada na pilit na itinatayo ni Isabela. Hindi lang dahil sa pagtuturo ninyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na. Kundi dahil sa inyo kaya ako nagsisikap. Ang puso ni Isabela ay tila huminto sa pagtibo. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang nabaga. Ang salita ni Liam ay umalingaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Ito ay isang paamin, hindi yan isang simpleng pahangaan isang estudyante, kundi isang bagay na mas malalim, mas personal. Ikaw ang unang taong tumingin sa akin, papatuloy ni Liam. Ang kanyang boses ay punong isang emosyong hindi pa naririnig ni Isabela mula sa kanya, hindi bilang anak ng nga magulang ko, hindi bilang isang pangalan na kailangang pangalagaan. Nakita mo ako, yung totoong ako. At gusto kong suklian yun. Gusto kong maging isang taong karapat-dapat sa tiwalang ibinigay mo. Gusto kong ma-proud ka sa akin. Ang bawat salita ay isang halik at isang sampal para kay Isabela. Isang halik dahil sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang ulit siya nakaramdam na may isang taong lubos na nagpapahalaga sa kanya.
Isang sampal dahil alam niyang mali ito, alam niyang ang damdaming ito ay hindi dapat umusbong. Gulong-gulo, pilit niyang ibinali ang usapan sa ligtas na teritoryo. Liam, natutuwa ako na naging inspirasyon mo ako bilang guro mo, sabi niya, na may diin sa salitang guro. Normal lang na makaramdam ka ganyan dahil sa tagumpay na nakamit mo. Nalilito mo lang ang pasasalamat sa. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ayaw niyang pangalanan ang damdaming alam niyang pareho na nilang nararamdaman. Hindi kumontra si Liam. Ngumiti lamang ito, isang ngiting malungkot. Alam niyang naintindihan ni Isabela ang lahat. Alam niyang ang pagtanggi nito ay hindi dahil sa hindi nito naramdaman, kundi dahil sa takot. Naging awkward ang mga sumunod na sandali. Napaalam si Isabela, sinabing gabi na at kailangan na niyang umuwi. Mamadali siyang umalis, na tila tumatakas mula sa isang suno. Pagdating niya sa kanyang tahimik na apartment, ang masalita ni Liam ay patuloy na bumabagaba sa kanya. Sa isang desperadong pagtatangka na kumapit sa kanyang realidad, sa kanyang pagiging asawa, tinawagan niya si Marco. Gusto niyang ibalita ang tungkol kay Liam, gusto niyang marinig ang boses ng kanyang asawa para ipaalala sa sarili kung kanino siya dapat. Ngunit ang tawag ay hindi sinagot. Naring ito nang naring hanggang sa isang malamig na voice recording ang sumagot, ang katahimikan pagkatapos nun ay nakakabingi. Tumayo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa mailaw ng siyudad, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Liam. Ang tanging naririnig niya ay ang bulong nito. Dahil sa inyo, ang kumpisal na iyon ay hindi lang paglaba sa isang linya. Ito'y isang lindol na yumani sa pundasyon ng kanyang mundo, at alam niyang pagkatapos ng gabing ito, wala nang babalikan pa. Ang nga araw pagkatapos ang paamin ni Liam ay naging isang ehersisyo ang paiwas. Si Isabela ay natayo ang isang pada na gawas sa formalidad. Ang kanyang mga ngiti ay naging matipid, ang kanyang boses ay naging mas profesional, at ang kanyang nga mata ay pilit na umiwas sa mamata ni Liam. Ang dating komportableng katahimikan ay napalitan ng isang mabigat na tensyon. Pareho nilang nararamdaman, isang bagay ang nag-iba, isang linya ang nalampasan. At ngayon ay pareho silang nakatayo sa isang bangin, hindi alam kung paano aatras. Si Liam naman ay tahimik lang na nakmamasid. Hindi na siya nangulit, ngunit sa kanyang matingin, sa kanyang bawat kilos, naroon ang isang naabang na pasensya, na parabang alam niyang ang pada na itinayo ni Isabela ay gawa lamang sa babasaging salamin. Isang hapon, habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang sesyon, ang kalangitan sa labas ay nagsimulang magdilim. Ang kaninang maliwanag na sikat ng araw ay biglang nilamon ng nga kulay abo na ulap. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, na yumuyugyo sa mga dahon ng makapuno sa hardin. Isang malayo at mahinang dagundong ang narinig, isang babalangang paparating na unos. Ang pagbabagong panahon sa labas ay tila isang salamin ng namumuong unos sa luungang silid sa pagitan nilang dalawa. Pilit na ipinapatuloy ni Isabela ang pagtuturo, ngunit ang kanyang boses ay nangingini ng bahagya, nakikisabay sa unti-unting paglakas ng hangin. At nang bumuhos ang unang patak ng malakas na ulan sa bubong, kasabay ng isang matalim na kidlat na nakpaliwanag sa buong kalangitan, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang ganap na kadiliman. Isang biglaang katahimikan, maliban sa malakas na buhos ng ulan at sa dagundong ng kulo. Napasinghap si Isabela, hindi dahil sa takot sa dilim, kundi dahil sa biglaang pakawala ng lahat ng harang. Sa dilim, walang libro, walang mesa, walang pakukunwari. Ang tanging naroon ay sila, dalawang tao sa isang malawa at madilim na bahay. Okay lang kayo, ma'am? Narinig niya ang boses ni Liam, kalmado at malapit, mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Ang tunog ng kanyang boses sa gitna ng kadiliman ay tila isang kanlungan. O, pilit niyang pinatatak ang sariling boses. Okay lang ako. Narinig niya ang mahinang kaluskos, ang tunog ng pagtayo ni Liam. Hahanap lang ako ng kandila, sabi nito, at nawala na ang kanyang presensya. Naiwan si Isabela sa kumpletong kadiliman, ang kanyang puso ay kumakarera sa kanyang dibdib, ang bawat tibok nito ay tila isang malakas na tambol. Ilang sandali pa, isang maliit na liwanag ang lumitaw mula sa pasilyo. Si Liam, ang kanyang mukha ay nababalutan ng ginintuang sinaang apoy mula sa isang kandilang dala niya. Sa ilalim ng nakbabagong liwanag, ang kanyang anino ay sumasayaw sa pada. Hindi na siya mukhang isang estudyante. Mayroon siyang isang uri ng kapanatagan,
Isang pagiging matata na ngayon lang nakita ni Isabela. Inilapa niya ang kandila sa sahi na gawa sa kahoy, sa gitna nilang dalawa. Umupo sila sa malambot na alpombra sa sala, ang kanilang gabinti ay makalapit. Ang buong mansyon ay tila nawala, at ang kanilang mundo ay lumiit, naging kasing laki lamang ngang naabot ng liwanag ng kandila. Takot ka ba sa kulo? Tanong ni Liam, ang kanyang boses ay isang bulong, umiling si Isabela. Hindi naman. Ikaw? Ngumiti si Liam, isang ngiting nahihiya. Medyo. Nung bata ako. Ang paamin na iyon, ang maliit na papapakita nga hinaan, ang tuluyang gumiba sa natitirang pader sa pagitan nila. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, sila'y naging dalawang kaluluwang nausap. Hindi bilang guro at estudyante, kundi bilang si Isabela at si Liam. Nakuwento siya tungkol sa kanyang pag-isa. Nakuwento ito tungkol sa kanyang nga pangarap. Ang ulan sa labas ay patuloy sa pagbuhos, na tila binubura ang mundo sa labas ng kanilang munting liwanag. Dahan-dahan, iniangat ni Liam ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Isabela. Ang kanyang pag-aplos ay magaan, magalang. Napapikit si Isabela sa init ng kanyang palad. Ang kanyang isip ay sumisigaw na umalis, tumakbo, ngunit ang kanyang katawan ay tila napako sa lugar, na parabang matagal na nitong hinihintay ang pag-aplos na ito. Ibinaba ni Liam ang kanyang tingin sa mga labi nito. At dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang muka at hinalikan siya. Ang unang halik ay sa gilid ng kanyang labi, halos isang dampi lamang. Isang pagtatanong. Isang paalam. Ngunit hindi umurong si Isabela. At sa kanyang pananahimik, nakuha ni Liam ang sagot na kailangan niya. Muli siyang lumapit, at sa pagkakataong ito, ang kanyang ngalabi ay buong-buo nang lumapat sa ngalabi ni Isabela. Malambot mainit, at lasang ulan at cape at pagnanasa. Sa simula, ito'y isang halik na puno ng paalangan, ngunit habang tumatagal, ito'y lumalalim, nagiging mapusok, na parabang ang lahat ng salitang hindi nila masabi sa loob ng maraming linggo ay dito na nila idinadaan. Ang makamay ni Isabela, na dapat sana'y itinutulak siya palayo, ay sa halip ay gumapang paayat sa kanyang bato, ang kanyang daliri ay isiniksik sa malambot na buhok ni Liam. Dahan-dahan siyang inihiga ni Liam sa alpombra, ang kanyang katawan ay nasa ibabaw niya, isang anino laban sa liwanag ng kandila. Ang bigat ng kanyang katawan ay isang paalala ng katotohanan, ngunit isa ring malamyos na pang-akit. Isabela, ang ganda mo, bulong niya sa pagitan ng nga halik. Ang kanyang nga mata ay naniningning sa apoy ngang kandila. Ang bawat panti ngang kanyang pangalan, na binikas ng walang maam, ay isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Liam, malito, naisa tinik niya ang huling pagtutol ng kanyang isipan, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo, may asawa ako. Ang masalita ay tilalason sa kanyang dila, isang katotohanang pilit niyang itinatago ngunit ngayon ay sumasampal sa kanya. Shh! Sagot ni Liam, at tinakpan niya ngang isa pang hali ang kanyang mapaalinlangan. Ang kanyang makamay ay nasimulang malabay. Natakpuan nito ang mabutones ang kanyang blouse. Isa-isa, dahan-dahan, binuksan niya ang ito. Ang bawat pakalas ng butones ay isang pakalas din ng kanyang pagpipigil. Sa ilalim ng manipis na tela, ang kanyang balat ay tila nagliliyap. Nang tuluyan ng mabuksan ang kanyang blouse, tumambat ang isang simpleng puting bra na gawa sa latsa. Hindi ito kasuotan ng isang mang-akit, kundi kasuotan ng isang asawa, isang katotohanang lalong nakpabigat sa kanilang kasalanan. Ang nga daliri ni Liam ay hinaplos ang kanyang balikat, ang kanyang tiyan, ang gilid ng kanyang dibdib. Ang bawat pahaplos ay isang halo ang pagalang at paangkin. Ang kanyang nga patutol na hindi at tama na ay unti-unting naging mahingal, maungo na hindi na niya kayang pigilan. Ang kanyang katawan, na matagal ng uhaw sa pagmamahal at pag-aruga, ay sumuko na. Ibinigay niya ang sarili sa unos, sa dilim, at sa binata na sa isang iglap ay naparamdam sa kanya na siya imuling buhay. Sa gitna ng bahay na dapat sanay simbolo ng kanyang propesyon, sa sahi na dapat sanay nilalakaran niya lang, doon, sa gitna ng unos, gumuho ang kanyang mundo at muling nabuo sa isang anyong hindi na niya kailanman may babalik pa. Ang unang gumising kay Isabela ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang bigat sa kanyang dibdib, isang bigat na pamilya, ang bigat ng kasalanan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata. Ang unang nakita niya ay ang mataas na kisamingang sala, na ngayon ay naliligo na sa maputlang liwanag ng umaga. Ang unos ay tapos na.
Ang hangin ay payapa, at ang tanging maririnig ay ang huni ng nga ibon sa labas. Ngunit sa loob niya, ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ibinaba niya ang kanyang tingin at nakita ang kanyang sarili. Nakahiga pa rin siya sa alpombra, nababalutan ng isang mamahaling cashmere blanket na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ang kanyang damit ay lukot, at ang alaala ng nakdaang gabi ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon, malinaw, detalyado, at nakakahiya. Bawat haplos, bawat halik, bawat ungol, ang lahat na iyon, nasa dilim ay tila tama at hindi maiwasan, ay ngayon sa liwanag na umaga ay tila isang marumi at kasuklam-suklam na pagkakamali. Lumingon siya sa kanyang tabi at nakita si Liam. Gising na ito. Nakaupo ito sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa kanya, nakasandal sa sofa, at simpleng pinakmamasdan siya. Ang paraan ng patingin nito ay iba na. Wala na ang pag-alinlangan ng isang nakmamahal na estudyante. Ang naroon ngayon ay isang katiyakan, isang pag-ari, isang uri ng pagtatagumpay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa malabi nito nang makitang gising na siya. Good morning, bati nito, ang boses ay malalim at puno ang isang bagong tuklas na kumpiyansa. Ang dalawang salitang iyon, na dapat sanay simple lang, ay tumara sa puso ni Isabela na parang magapatalim. Walang got sa umagang ito. Ito ang umaga ng kanyang pagtataksil. Ito ang bukang liweweeng kanyang kasalanan. Hindi siya sumagot. Agad siyang bumangon, ang kanyang nakilos ay mabilis at puno ng pagpapanik. Nagsimula niyang pulutin ang kanyang nga gamit na nakakala sa sahig. Ang kanyang sapatos, ang kanyang bag, ang bawat bagay na nahahawakan niya ay tila isang paalalang kanyang kahihiyan. Naramdaman niya ang mata ni Liam na nakasunod sa bawat galaw niya, ngunit hindi niya magawang salubungin ang mga tingin nito. Ang hangin sa pagitan nila ay hindi na lang basta mabigat, ito'y nakakasakal. Ito ang katahimikan pagkatapos ang isang digmaan, kung saan ang lahat ay wasa at walang sinuman ang tunay na panalo. Alis ka na? Tanong ni Liam. Ang tanong ay simple, ngunit sa pandinig ni Isabela, mayroon itong tono and akusasyon. Tumango lang siya, hindi pa rin makatingin. Kailangan na niyang makaalis sa lugar na ito. Kailangan niyang takasan ang mga pada na naging saksi sa kanyang pagbaksak. Kailangan niyang takasan ang binata na napatikim sa kanya ng ngit at impyerno sa isang gabi. Habang isinusuot niya ang kanyang sapatos malapit sa pinto, nagsalita muli si Liam. Ang kanyang boses ay mas malapit na ngayon. Tumayo na pala ito at lumapit sa kanya. So, kailan ang susunod nating session? Tanong niya, na parabang ang nagdaang gabi ay isang normal na bahagi lang ng kanilang pag-aaral. Doon na napuno si Isabela. Doon na sumabo ang lahat ng takot, pagsisisi, at galit niya sa sarili. Humarap siya sa wakas kay Liam, ang kanyang nga mata ay nagbabaga. Wala na, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal at punong desperasyon. Wala nang susunod na session. Hindi na ako babalik. Hindi na ako pwedeng maging tutor mo, Liam. Ang ngiti sa mukha ni Liam ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ang pakalito, at pagkatapos ay ang isang bagay na mas madilim. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ang kanyang boses ay nawalan na ang lambing. Hindi pwede. Mali ito, paulit-ulit na sabi ni Isabela, na parabang sinusubukan niyang kumbinsihin hindi lang si Liam, kundi pati ang kanyang sarili. Ang nangyari kagabi, isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na hindi na dapat maulit pa. Lumapit pa si Liam, ang kanyang presensya ay tila pumupuno sa buong espasyo, na nagpapahirap kay Isabelang huminga. Pagkakamali. Ulit niya sa salita, ang bawat panty ay may diin. Ganun lang yun para sayo? Pagkatapos ng lahat, sasabihin mong isa lang iyong pagkakamali? Ang sakit sa kanyang boses ay toto, ngunit mayroon ding isang uringang pagbabanta sa ilalim nito. Ang binatang nagmamakaawa ang kanyang atensyon nun ay nawala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking nasaktan, isang lalaking nakatikim ng isang bagay na ayaw na niyang pakawalan. Kailangan mong maintindihan, Liam. May asawa ako, sabi ni Isabela. Ang pangalan ni Marco ay tila buhangin sa kanyang bibig. Hindi ko na kayang humarap sa iyo, tapos na tayo. Tumalikot siya, handa nang buksan ang pinto at tumakbo. Ngunit isang kamay ang humawak sa kanyang braso, ang pagkakahawa ay hindi marahas, ngunit mahigpit at hindi maalis. At anong sasabihin mo sa mga magulang ko?
Tanong ni Liam, ang kanyang boses ay malamig na ngayon. Nabigla ka na lang alis ng walang dahilan? Magtatanong sila Isabela. At anong isasagot ko? Na nawala na lang bigla ang tuto ko pagkatapos nating makaroon ng brownout? Ang patigil niya bago ang salitang brownout ay sinabi. Ito'y isang bala, isang babala. Hindi niya kailangang sabihin ng diretso. Alam na ni Isabela. Naintindihan niya ang lahat. Napatingin siya sa pagkakahawa ni Liam sa kanyang braso, at pagkatapos ay sa mukha nito. Ang kapangyarihan ay tuluyan nang lumipat. Hindi na siya ang guro, hindi na siya ang nakakatanda. Siya na ngayon ang bihag. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang trabaho, ang kanyang kasal, ang kanyang buong buhay, ay nasa makamay ng ang isang 18 anyos na lalaki. Ang takot na gumapang sa kanyang sistema ay mas malamig pa kaysa sa ulan kagabi. Binitiwan ni Liam ang kanyang braso. Alam niyang panalo na siya. Nakita niya ang paksuko sa mata ni Isabela. Ang apoy ng paktutol ay namatay na. At ang natira na lamang ay ang abo ng pagkatalo. Sa Miyerkules, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay bumalik na sa pagiging kalmado. Ganon pa rin, hihintayin kita. Hindi na ito isang tanong. Ito ay isang utos. Walang nagawa si Isabela kundi ang tumango, isang halos hindi mahahalata na paggalaw ng niyang ulo. Ito ang kanyang paksuko. Binuksan niya ang pinto at lumabas nang hindi na muling lumilingon. Ang sikat ng araw sa labas ay tila nangungutya sa kanya. Ang normalidad ng umaga, ang nga sasakyang dumaraan, ang nga taong naglalakad, ay tila kabilang sa isang mundong hindi na niya bahagi. Pakiramdam niya, ang kasalanan niya ay nakasulat sa kanyang nakikita ng lahat. Habang naglalakad siya papalayo sa bahay na iyon, ang bahay na naging simula at katapusan niya, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Isang bagay sa loob niya ang namatay ng gabing iyon, at isang bagay na mas madilim at mas komplikado ang nabuhay. Ang bukang liwewe ay dumating na, ngunit hindi ito nadala ng pag-asa. Sa halip, dinala nito ang isang malamig at malupit na liwanag, ang liwanag ng katotohanang siya ay bilanggo na ngayon ng kanyang sariling pagnanasa. Ang nga araw sa pagitan ng kanilang una at ikalawang pakikita ay isang impyerno para kay Isabela. Ang bawat gabi, tinititigan niya ang larawan nila ang kanyang asawang si Marco sa tabi ang kanyang kama, at ang ngiti nito sa larawan ay tila isang akusasyon, isang paalala sa kanyang napakalaking pagtataksil. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na tatapusin na niya. Sa pagdating niya sa Miyerkules, sasabihin niyang hindi na niya kaya, na kahit ano pa ang gawin ni Liam, aalis siya. Inihanda niya ang kanyang nga salita, pinraktis niya ang kanyang katatagan sa harap ng salamin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang lihim na kaba, isang madilim na pananabik na pilit niyang itinatanggi ngunit patuloy na bumubulong sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dumating ang Miyerkules. Sa paghahanda niya sa pag-alis, pinili niya ang pinakakonserbatibo niyang kasuotan, isang blusang may mataas na kwelyo at isang mahabang palda. Ito ang kanyang baluti, ang kanyang huling depensa. Ngunit habang binubuksan niya ang kanyang drawer para kumuha ng damit panloob, nakita niya ito. Isang set ng itim na seda, manipis at delikado, isang regalo mula kay Marco noong kanilang huling anibersaryo na minsan niya lang naisuot dahil tila masyado itong mapanggahas. Sa isang iglap, sa isang kilos na hindi niya maintindihan kung ito ba ay pagre-rebelde sa sarili o isang tuluyang pagsuko sa kanyang bagong pagkatao, kinuha niya ito at isinuot. Sa ilalim ng kanyang banal na kasuotan ay naroon ang isang sikretong kasalanan, isang itim na seda na yumayakap sa kanyang balat, isang paalala sa dilim na tinatanggap na niya ngayon bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Pagdating niya sa bahay, ang pagtibok ng kanyang puso ay napakalakas na tila maririnig ito mula sa labas. Si Liam mismo ang nagbukas ng pinto. Ang kanilang mga mata ay nagtakpo, at sa isang segundo, ang lahat ng pinraktis na salita ni Isabela ay naglaho na parang bula. Wala nang pagkukunwari. Wala nang paalilangan. Ang tingin sa mata ni Liam ay hindi na natatanong, ito ay naaangkin. Bago pa man siya makapagsalita, hinila na siya nito papasok, isinara ang pinto sa isang malakas na kalabo, at isinandal siya ron. Ang kanyang bibig ay agad na sinalubong ng isang halik. Hindi ito ang halik na puno ng paalangan noong unang gabi. Ito ay gutom, mapusok, at desperado, na parabang ang ilang araw na hindi sila nakita ay isang walang hanggang pakauhaw. Ang makamay ni Isabela, na dapat sanayi itutula siya,
ay sa halip ay napakapit ng mahigpit sa kanyang nga balikat, na parabang siya ay isang taong nalulunod na kumakapit sa kanyang salbabida. Hindi na sila umabot sa silid aklatan. Ang pakukunwaring maaral sila ay tuluyan ng nasunok. Kinalatkat siya ni Liam, ang kanilang maalabi ay hindi naghihiwalay, paakyat sa hagdanan, patungo sa isang lugar na mas personal, mas mapanganib. Ang kanyang silid tulugan. Nang isinara niya ang pinto ng kanyang kwarto, alam na ni Isabela na wala ng atrasan. Ito ay hindi na isang aksidente sa dilim. Ito ay isang desisyon, isang papili sa kasalanan. Dito, sa personal na espasyo ni Liam, sa gitna nga poste ng banda at manggagamit ng isang binata, siya ay tuluyan ng naging angkabit. Ang kanyang baluti, ang konserbatibo niyang damit, ay walang naging laban sa naalap ng mga kamay ni Liam. Hinubat nito ang kanyang blusa, ang kanyang palda, nang may isang kumpiyansang hindi niya nakita noon. At nang tumambat ang itim na seda, isang mahinang tunog ng pahanga ang kumawala sa lalamunan ni Liam. Ang kanyang mamata ay nagdilim, puno ng pagnanasang mas matindi pa kaysa sa apoy. Ito ang hindi niya inaasahan, isang kumpirmasyon mula mismo kay Isabela na ang dilim sa loob niya ay may kapareha sa dilim sa loob nito. Ang nga sumunod na sandali ay isang sayaw ng pagnanasa. Ang bawat haplos ay mas may kaalaman, ang bawat halik ay mas may diin. Ang pag-aral nila ngayon ay hindi na sa mga libro, kundi sa heografiya nga kanilang makatawan. Di naman nga makamay ni Liam ang bawat kurba ni Isabela, mula sa kapunuan ng kanyang dibdib na pilit kumakawala sa manipis na lace, hanggang sa pagkakabilo ng kanyang manggabalakang na hinulmang ang kanyang palda kanina. Isabela, bulong niya, ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang lig, ang perpekto mo. Ang kanyang nga patutol ay naging nga ungong ang kasiyahan. Ang sakit ng pagkakasala ay pansamantalang natabunan ng isang matinding kaligayahan. Habang ang ritmo ng kanilang mga katawan ay bumibilis, isang desperadong pakiusap ang kumawala sa bibig ni Isabela. Liam. Dahan-dahan. Ito ay isang pagsusumamo, hindi para tumigil, kundi para namnamin ang bawat sandalingang ipinagbabawal na langit. Ngunit ang pagnanasa ni Liam ay hindi mapigilan. Ito ay ang pagnanasa ng isang binatang ngayon lang nakatikim ang kapangyarihan. Isabela, sabihin mong sa akin ka lang. Utos niya, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng peari, habang ang kanyang ngalabi ay naglalakbay sa bawat pulgada ng kanyang balat. Ito ay isang desperadong pagtatangka, na burahin ang anino ang kanyang asawa, na angkinin hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati ang kanyang kaluluwa. At sa ruro ng kanilang pagnanasa, sa gitna nga ungol at mga bulong nga malalaswang salita, isinigaw ni Isabela ang kanyang pagsuko. Ang nga sumunod na sesyon ay naging isang ritual. Ang unang 10 minuto ay isang pilit na pagbubuklat ng mga libro, isang katahimikang puno ng tensyon. Ngunit ang kanilang nga mata ay laging maghahanap, ang kanilang nga katawan ay may sariling isip, at ang magnetismo sa pagitan nila ay hindi na mapigilan. Ang libro ay may sasara, at isa sa kanila ang tatayo, at susunod na ang isa, na parabang marobot na may isang programa. Ang bumalik sa silid tulugan at muling lasapin ang kasalanan. Paulit-ulit, ang matinding pananabik, ang nag-aalap na pagsasama, nasusundan ng isang nakakabinging katahimikan pagkatapos. At para kay Isabela, ang katahimikang iyon ay laging sinusundan ng isang matinding hagupit ng konsensa, hindi na ito isang pagkakamali. Ito na ang kanyang buhay. Isang sikretong buhay na umikot sa 2 oras, 2 beses sa isang linggo, sa loob ng isang silid tulugan ng isang binata. Isang hapon, habang nagmamaneho siya pauwi, napatingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Nakita niya ang pamumula sa kanyang mga pisngi, ang bahagyang pamamagang ng kanyang mga labi, at ang isang bagong kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng kaligayahan at kahihiyan. Naalala niya ang isang gamu-gamo na nakita niya minsang paikot-ikot sa liwanag ng kandila. Alam ng gamu-gamo na sa huli, masusunog ito. Ngunit hindi nito mapigilan ang sarili na lumapit sa init, sa liwanag, ganon na ganon ang kanyang nararamdaman. Alam niyang sa huli, wawasakin siya nito. Wawasakin nito ang kanyang buhay, ang kanyang pagsasama, ang kanyang sarili. Ngunit sa ngayon, hindi niya mapigilan. Ang apoy ay masyadong nakakaakit. At ang init nito ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na siya ay tunay na buhay. Ang kanilang relasyon ay pumasok sa isang mapanganib na yugto. Ang yugto ng kapanatagan.
Ang takot na nahuhuli sa bawat pakikita ay unti-anting napalitan ng isang kumpiyansang dulot ng paulit-ulit na pagtakas sa kaparusahan. Ang kanilang mga session ay naging isang ritual na halos perpekto na ang pagkaka-koreograpo. Pagdating ni Isabela, isang mabilis na halik sa may pinto, isang mahigpit na yakap, at pagkatapos ay ang pamilyar na daan payak sa silid tulugan ni Liam. Ang pagkukunwaring pag-aral ay tuluyan ng inilibing at kinalimutan. Ang kanilang mundo ay umikipot at naging kasing laki na lamang ng kwartong iyon, isang santuaryong puno ng ngalihim at nag-aalap na pagnanasa. Sa loob ng mapada na iyon, sila ay hindi ang guro at ang estudyante. Sila ay simpleng si Isabela at si Liam, 2 taong natakpuan ang isang mapanganib na alis sa bisig ng isa't isa. Dahil sa paulit-ulit na tagumpay, sila ay naging kampante, naging pabaya. At ang kapalaran, na tila isang manunulat ng trahedya, ay naabang lamang ng perpektong tiempo upang ipaalala sa kanila kung gaano karupo ang kanilang munting paraiso. Isang hapon, ang lahat ay tila perpekto, ang araw ay mainit, ang langit ay bughaw. Ang mga magulang ni Liam ay parehong wala sa bansa para sa isang business conference. Ang kasambahay na si Manang Elsa ay namalengke at hindi babalik hanggang gabi. Ang buong mansyon ay sa kanila, ang kanilang pagtatakbo sa araw na iyon ay mas masaya, mas malaro. Nabibiruan sila, naghahagijikan sa pagitan ng ngahalik. Ang kanilang madamit ay mabilis na nakalat sa sahig, isang testamento sa kanilang pagkaapurahan. Sa isang punto, suwat-suwat ni Isabela ang isa sa mga lumang t-shirt ni Liam habang nakahiga sila sa kama. Pinausapan ang mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na malayo sa kanilang komplikadong sitwasyon. Sa mga sandaling iyon, halos makalimutan na nila na ang kanilang relasyon ay isang kasalanan. Sa mga sandaling iyon, sila ay tila isang normal na makasintahan, malaya at masaya. Ngunit ang ilaw, gaano man kaliwanag, ay laging may kasamang anino. Habang sila'y makayakap, isang tunog mula sa ibaba ang bumasa sa kanilang munting mundo. Ang tunog ng dahan-bahang pagbukas ng gate ng garahe. Nakatinginan sila. Ang kanilang ngiti ay dahan-dahang naglaho. Baka ang hardinero lang, bulong ni Liam, ngunit may bahid ng paalala sa kanyang boses. Sinubukan nilang ipahwalang bahala ito, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, narinig nila ang mas malinaw na tunog. Ang pagbukas ng pangunahing pinto sa ibaba. At pagkatapos, isang boses. Isang boses ng babae na pareho nilang kilalang-kilala. Ang boses ng ina ni Liam. Elsa? Nandito na ako. Ang mundo ni Isabela ay tila huminto sa paikot. Isang matinding lami ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malami pa kaysa yelo. Tumingin siya kay Liam, at nakita niya sa mga mata nito ang parehong takot, ang parehong pagpapanik. Ang ina nito. Dapat ay nasa isang charity luncheon ito hanggang gabi. Ano ang ginagawa niya rito? Sa isang iglap, ang kanilang santuaryo ay naging isang bitak. Ang kama na kanina lang ay puno ang init at pagnanasa ay ngayon ay tila isang entablado ang krimen. Diyos ko, Liam, bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig. Anong gagawin natin? Mabilis na tumalon mula sa kama si Liam, ang kanyang isip ay tila kumakarera. Mabihis ka, dali. Utos niya sa isang pabulong na sigaw. Naksimula ang isang tahimik ngunit desperadong pakilos. Hinanap ni Isabela ang kanyang madamit na nakala sa sahig. Ang kanyang bra, ang kanyang panty, ang kanyang palda. Ang kanyang makamay ay nanginginig ng sobra na halos hindi niya may suot ng mayos ang ito. Naririnig nila ang ngayapa ng ina ni Liam sa ibaba, palapit sa hagdanan. Ang bawat yapa ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanilang nga dibdib. Hindi na siya abot. Hindi na siya makakalabas ng hindi nakikita. Nang makita ni Liam ang takot sa mga mata ni Isabela, gumawa siya ng mabilis na desisyon. Dito. Sabi niya, at hinila niya si Isabela patungo sa kanyang malaking walk-in closet, pumasok ka. Huwag kang gagawin ng kahit anong ingay, kahit ano pa ang mangyari. Tinulak niya ito papasok at marahang isinara ang pinto, naiwan lamang ang isang mali na siwang. Mabilis niyang inayos ang kama, pinulot ang sapatos ni Isabela at itinago sa ilalim, at pagkatapos ay humigas siya, kinuha ang isang libro na parabang nagbabasa lang, sakto. Ang pinto ang kanyang silid ay dahan-dahang bumukas. Sa loob ng closet, ang mundo ni Isabela ay naging isang madilim at masikip na kahon. Ang amoy ng gadamit at pabango ni Liam ay nakapaligid sa kanya, isang malupit na paalala sa kanilang ginawa.
Itinikom niya ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay upang pigilan ang anumang tunog na maaring kumawala mula sa kanya. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas na tila isang drum na maaring marinig hanggang sa labas. Idinikit niya ang kanyang tainga sa siwang ng pinto, bawat ugat sa kanyang katawan ay nakaalerto. Narinig niya ang boses ng ina ni Liam. Liam? Maaga kang umuwi ah. Bakit hindi ka pumasok sa huling klase mo? Masama po ang pakiramdam ko, ma, narinig niyang sagot ni Liam. Ang boses nito ay pilit na pinapakalma. Maaga ring natapos ang event namin kaya umuwi na ako. Paliwanag ng ina, kukuha lang ako ng ilang bagay. Narinig ni Isabela ang mayapa nito na naglalakad sa loob ng kwarto. Bawat hakbang ay isang pahinto ng kanyang hininga. At pagkatapos, ang pinakakinatatakutan niyang mangyari. Ang ngayapa ay tumigil. Sa tapat mismo ng closet. Siya nga pala, sabi ng ina ni Liam, ang boses nito ay napakalapit na tila nasa loob na rin ng closet. Kailangan kong kunin yung lumang suite ng papa mo diyan sa loob para sa donation drive. Isang matalim na kirot ng takot ang tumusok sa puso ni Isabela. Hindi. Hindi maari. Nakita niya sa siwang ang isang kamay, ang kamay ng ina ni Liam, na dahan-dahang umaabot sa doorknob ng closet. Ito na ang katapusan. Ito na ang pagbaksak ng lahat. Napapikit siya, hinihintay ang pagbukas ng pinto, ang sigaw, ang kahihiyan. Ngunit bago pa man mapihit ng ina ang doorknob, isang malakas na tunog ng nabasa na salamin ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Ay! Sigaw ni Liam. Nako, ma! Yung baso! Agad na lumingon ang ina. Ang kanyang atensyon ay ganap na naalis sa closet. Nakita ni Isabela sa siwang si Liam na nakatayo sa tabi ng kanyang study table. Isang basa na baso at basang sahi ang nasa kanyang paanan. Isang sinadyang aksidente. Ano ka ba namang bata ka? Saway nga ina, ang kanyang inis ay napalitan ng pag-aalala. Mag-ingat ka nga. Baka masugatan ka pa. Lumapit ito kay Liam. Iniwan na ang closet. Hay, nako. Mamaya na yang suit na yan. Linisin mo yan. Kukuha ako ng basahan. At pagkatapos, lumabas na ito ng kwarto. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay kanina. Nahintay pa si Liam ng ilang mahahabang segundo bago niya dahan-dahang binuksan ang pinto ng closet. Lumabas si Isabela, nanginginig, namumutla na parang isang multo. Ang kanyang mabinti ay tila gelatin na halos hindi siya kayang suportahan. Sinalubong niya ang mga mata ni Liam, at sa pagkakataong iyon, wala ng pananasa, wala ng init. Ang tanging naroon ay ang dalisay at hubat na takot. Ang laro nila ay biglang naging totoo. Ang kili at pananabik ay napalitan ng isang malamig na katotohanan. Isang pihit lang ng doorknob, isang maling hakbang, at ang lahat ay guguho. Ang kanilang relasyon, na dati isang sikretong apoy na nagbibigay init sa kanila, ay ngayon ay isa ng bomba na kahit anong oras ay maaring sumabog at wasakin ang lahat, hindi lang ang kanilang nga sarili, kundi pati na rin ang mataong nasa paligid nila. Ang takot na dulot ng kanilang muntik na pagkakahuli ay naiwan ng isang permanenteng lamat sa kanilang relasyon. Ang dating kampante at mapusok na mapatatakpo ay napalitan ng isang desperado at maingat na pagnanakaw ng sandali. Ang bawat sesyon ay sinisimulan na ngayon sa isang mabilis na paksilip sa labas ng bintana at sa isang mahigpit na bilin na ay lock ang lahat ng pinto. Ang kanilang mahalik ay naging mas mabilis, mas marahas, na parabang sinusubukan nilang isiksik ang lahat ng pagnanasa sa pinakamaikling oras na posible. Ang bawat ingay mula sa labas ng silid, kahit ang simpleng kaluskos ng gadahon o ang pagdaan ng isang sasakyan, ay nadudulot ng isang biglaang paginto, isang sandali ngang paninigas ang katawan at pakikinig sa katahimikan, ang kanilang nga puso ay sabay na kumakabo sa takot. Para kay Isabela, ang relasyon ay hindi na isang matamis na pagtakas, ito'y naging isang bisyo na hindi niya maiwan, isang laro ng Russian roulette kung saan sa bawat paikot ay mas lumalapit siya sa balang wawasak sa kanyang buhay. Ang dating kilig ay napalitan ng palaging kaba, at ang bawat sandali ng kaligayahan sa bisik ni Liam ay agad na sinusundan ng isang alon ng matinding pagkakasala. Isang gabi, habang nag-isa siya sa kanyang tahimik na apartment, sa wakas ay tumawag ang katotohanan. Nakahiga siya sa kama, binabasa ang isang libro ngunit ang kanyang isip ay lumilipad, pabalik-balik sa mga alaala nga, hapon na iyon kasama si Liam. Biglang nailaw ang screen ng kanyang telepono. Sa screen, nakasulat ang pangalang Mahal kasama ang isang luma nilang litrato ni Marco,
masaya at walang muwang, noong ga panahong simple pa ang lahat. Huminga siya ng malalim, pilit na iwinawa si ang anino ni Liam sa kanyang isipan, at sinuot ang maskara ng isang tapat at nangungulilang asawa. Hello mahal, bati niya, pilit na pinasasaya ang kanyang boses. Ang kanilang usapan ay nagsimula tulad ng dati. Kumustahan tungkol sa trabaho, sa panahon, sa maliliit na bagay. Ngunit napansin ni Isabela na may kakaibang sigla sa boses ni Marco, isang siglang matagal na niyang hindi naririnig. At pagkatapos, ibinaksa ni Marco ang bomba. Isang bombang sumira sa pundasyon ng dalawang mundong pilit na pinagsasabay ni Isabela. May sorpresa ako sa iyo, mahal, masayang sabi ni Marco sa kabilang linya. Huwag ka sanang mabibigla ha. Uwi na ako. Sa susunod na linggo. Ang salita ay tila mangadayuhang tuno sa pandinig ni Isabela. Ang kanyang utak ay tumangging iproseso ang ito. Sa susunod na linggo. 7 araw. 168 oras. Ang telepono ay biglang naging napakabigat sa kanyang kamay. Ang masayang boses ng kanyang asawa ay tila isang malayong ingay na namumula sa ilalim ng dagat, habang siya ay unti-unting nalulunod sa isang karagatan ng pagpapanik. Talaga, mahal? Narinig niya ang sariling boses na sumasagot, isang boses na hindi niya kilala, manipis at pilit. Wow! Ang saya ko! Bakit biglaan? Gusto kitang sorpresahin, tawa ni Marco. Namiss na kita ng sobra. Hindi ko na kaya. Handa ka na bang makita uli ang pinakawapo mong asawa? Ang bawat salita ng paglalambing ni Marco ay isang sampal sa kanyang muka. Napilitan siyang tumawa, isang tawang walang buhay. Oo naman, mahal. Hihintayin kita. Pagkatapos nilang mausap, ibinaksa niya ang telepono sa kama na parabang ito'y isang nababagang uling. Ang apat na sulok ng kanyang silid ay tila unti-unting lumiliit, sinasakal siya. Sa susunod na linggo, ang mga salitang iyon ay naging isang orasan, isang countdown patungo sa kanyang katapusan. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga sikreto, ay malapit nang sumabo sa kanyang mukha. Ang dalawang mundo niya ay magbabanggaan, at alam niyang siya ang tatayo sa gitna ng lahat ng pagkawasa. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na matagal na niyang dapat ginawa, ngunit ngayon lang siya nakaroon ng sapat na takot upang isakatuparan. Kailangan niyang tapusin ang lahat kay Liam. Ngayon na, sa kanilang sumunod na pakikita, si Isabela ay ibang tao na. Ang karaniwang pananabik at kaba ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Pagdating niya, hindi niya hinayaan si Liam na halikan siya. Sa halip, inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib nito upang pigilan ito. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Dinala niya ito hindi sa silid tulugan, kundi sa sala, kung saan sila'y umupo sa makabilang dulo ng mahabang sofa. Ang distansya sa pagitan nila ay sinadya. Uwi na si Marco, diretsahan niyang sabi, walang paligoy-ligoy. Sa susunod na linggo, nakita niya ang pagkagulat sa mata ni Liam. At bago pa man ito makapagsalita, idinutong na niya ang mga salitang magiging hato sa kanilang dalawa. Liam, kailangan na nating itigil to, ngayon na, tapos na. Sa simula, hindi ito pinaniwalaan ni Liam. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Dahil lang doon? Dahil lang uwi na siya? Sabi niya, na tila hindi makapaniwala. Akala ko ba napausapan na natin to? Maingat lang tayo, Isabela. Gagawa tayo ng paraan. Walang paraan, Liam. Giit ni Isabela, ang kanyang boses ay tumaas na. Hindi mo naiintindihan. Tapos na ang laro, ito na ang katotohanan. Nakita ni Liam na seryoso siya, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng desperasyon. Lumapit ito sa kanya, lumuhod sa kanyang harapan, at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag, Isabela, parang awa mo na, pagmamakaawa nito, ang boses ay basag. Huwag mong gawin to, paano na tayo? Akala ko ba mahalaga ako sa'yo? Ang makita siyang ganon ay halos dumuro sa puso ni Isabela. Ngunit kailangan niyang maging matata. Marahan niyang binawi ang kanyang kamay. Mali ito mula sa simula, Liam. At kailangan na nating itama. Nang makita ni Liam ang determinasyon sa mga mata ni Isabela, ang kanyang desperasyon ay naging galit, isang malamig at nasasaktang galit. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay nag-iba.
Ang dating mamong binata ay napalitan ng isang lalaking nasaktan at trinaydor. Ganun lang kadali sa'yo. Tanong niya, ang kanyang boses ay naging matigas. Pagkatapos ngang lahat ng nangyari sa atin. Iwan mo na lang ako na parang wala lang. Ang kanyang masalita ay tumama ng husto. Ginamit mo lang ba ako, Isabela? Dagdag niya, ang tanong ay isang patalim. Ginamit mo lang ba ako para hindi ka malungkot habang wala siya? Para may magparamdam sa iyo na maganda ka pa rin? At ngayong babalik na siya, itatapon mo na lang ako na parang isang basahan? Hindi nakasagot si Isabela. Dahil sa isang sulok ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan sa sinasabi nito. Ang kanyang pananahimik ang naging kumpirmasyon para kay Liam. Umiling ito, isang ngiting mapay ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Hindi ako papayak, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng isang nakatakot na paninindigan. Hindi pwedeng matapos to ng ganito lang. Tumayo si Isabela. Wala ka nang magagawa, Liam. Tapos na. Tumalikot siya at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, narinig niya ang huling sinabi ni Liam, mga salitang magiging isang bangungot na hahabol sa kanya. Tingnan natin. Isabela. Tingnan natin. Umalis siya ang bahay na iyon na may dalang isang bagong uri ng takot. Ang takot sa pagbabalik ng kanyang asawa ay ngayon ay nadagdagan ng isang mas matinding takot, ang takot sa kung ano ang kayang gawin ng isang binatang nasaktan, desperado, at walang nang pakialam sa kahit anong kahihinatnan. Ang sumunod na araw ay isang digmaan ng pananahimik at pagbabanta. Ang telepono ni Isabela ay naging isang instrumento ng torture, walang tigil ang pektext at pagtawa ni Liam. Sa simula, ang kanyang mamensahe ay puno ng pagmamakaawa. Isabela, please. Mag-usap tayo. Huwag mong tapusin ng ganito. Ngunit nang hindi siya sumasagot, ang tono ay dahan-dahang naiba, naging mas desperado, at may bahid na ng pagbabanta. Hindi mo ako pwedeng iwasan habang buhay. Huwag mo akong piliting gumawa ng isang bagay na pagsisisihan nating dalawa. Ang bawat mensahe ay isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Kasabay nito, abala siya sa paghahanda para sa pagdating ni Marco. Naglilinis siya ng apartment, namimili ng pagkain, sinusubukang burahin ang lahat ng bakas ni Liam hindi lang sa kanyang bahay, kundi pati na rin sa kanyang isipan at katawan. Ngunit habang mas pilit niyang binubura, mas lalo lamang itong nagmamarka. Siya ay isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay, takot sagutin ang bawat tawa, takot sa bawat katok sa pinto. Isang gabi, 2 araw bago ang pagdating ni Marco, isang huling text message ang dumating mula kay Liam. Iba ito sa manauna. Wala na ang galit, wala na ang pagbabanta. Ang naruan ay isang simpleng pagsusumamo. May naiwan ka ritong scarf, yung paborito mo. Gusto ko lang isauli. Please Isabela, huling beses na. Gusto lang kitang makita para makapagpaalam ng mayos. Ang mensahe ay isang bitag, alam niya iyon. Ngunit ito'y isang bita na nakabalo sa pangako ng isang mayos na pagtatapos, isang bagay na desperado na rin niyang gusto. Pagod na siya sa galit at takot. Pumaya siya, isang huling pagkikita. Isang huling pag-usap, para tuluyan ng isara ang pinto. Pagdating niya sa bahay kinabukasan. Ang huling araw bago ang pagdating ni Marco. Ang hangin ay mabigat at puno ng hindi masabi-sabing kalungkutan. Nadatnan niya si Liam na naghihintay sa sala. Ang isura nito ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang nga mata ay namumukto, at may isang klase ng baksi sa kanyang tingin na napadala ng kilabot kay Isabela. Inabot nito sa kanya ang scarf ng walang salita. Kinuha ito ni Isabela. Sa isang sandali, tila magiging sibilisado ang kanilang pagpapaalam. Salamat, sabi ni Isabela. Alis na ako. Handa na siyang tumaliko at tuluyan ng lisanin ang buhay na iyon. Ngunit nang akmang hahabang na siya, bigla siyang hinawakan ni Liam sa braso. Ang pagkakahawa nito ay mahigpit, desperado. Huwag, pagmamakaawa nito, ang kanyang boses ay basa at nanginginig, huwag ka munang umalis. Please. Ang lahat ng galit at bagsik sa mukha nito ay biglang naglaho, napalitan ng isang hubad at nakakawang kalungkutan. Tapos na, Liam, Marieng sabi ni Isabela, kahit ang sarili niyang puso ay naduduro. Bukas darating na siya. Ang masalitang iyon, na dapat sanay siyang tuldok sa lahat,
ay nakaroon ng ibang epekto. Ang katotohanang bukas na ang hangganan, na ang oras nila ay bilang na, ay tila isang gasolinang ibinuhos sa isang apoy na pilit nilang pinapatay. Isang mabangis na apoy nga huling sandali ang biglang sumilap sa mga mata ni Liam. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Isabela palapit sa kanya at sinakop ang kanyang mga labingang isang halik. Ang halik na iyon ay hindi katulad ng dati. Ito ay marahas, mapuso, at lasang nga luhang hindi na napigilan. Isang halik nga galit, ng pait, ng pag-aari, at ng isang masakit na pamamaalam. Tinulak siya ni Isabela, sinuntok ang kanyang dibdib, ngunit ang lakas ni Liam, na pinalakas ng kanyang desperasyon, ay hindi matinak. Mahal kita, Isabela. Bulong niya sa pagitan ng mahalik, ang kanyang nga luha ay tumutulo na sa pisngi nito. Mahal kita. Huwag mo akong iwan. Ang nga salitang iyon ang tuluyang gumiba sa lahat ng natitirang depensa ni Isabela. Ang kanyang nga patutol ay naging nga hikbi, ang kanyang nga sunto ay naging nga yakap. Ang kanyang nga luhang dalangang takot ay naging nga luhang dalangang paibig at sakit. Sa huling pagkakataon, sumuko siya. Sumuko sila pareho sa isang unos ng nga damdaming wala ng bukas na hinihintay. Ang kanilang huling pagsasama ay hindi isang akto ng pagmamahal. Ito ay isang marahas na pagluluksa. Isang pag-away ng dalawang katawan na parehong nasasaktan at nagahangat. Naganap ito doon mismo sa sahig ng sala, isang malagim na pagbabalik-tanaw sa kanilang unang gabi, na ngayon ay binabalutan na hindi ng pakasabik, kundi ng kapaitan ng isang katapusan. Bawat taplos ay may din, bawat halik ay may kagat. Ang kanilang maungol ay hindi na lamang ungol ng kaligayahan, kundi ungol na rin ng sakit, ng paghihinapis para sa isang pag-ibig na isinilang na mali at ngayon ay kailangan ng mamatay. Ito ang rurok ng kanilang paibig at pakawasa, isang pagsabo na naiwan sa kanilang dalawa na wasa at walang laman. Ang pisikal na katapusan ay dumating na parang isang biglaang kamatayan, mabilis at walang awa, na naiwan ng isang nakakabinging katahimikan at isang malamig na kahungkagan. Nakahiga sila sa sahig, makayakap sa gitna ng kanilang kalat, ang kanilang nga pawis at luha ay makahalo. Walang nagsasalita. Wala nang kailangang sabihin. Ang lahat ng galit, lahat ng pagnanasa, ay naubos na. Ang natira na lamang ay ang isang malalim at mabigat na kalungkutan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang tumayo si Isabela. Ang kanyang nga kilos ay mabagal, mekanikal, na parabang siya ay isang manika na naputulan ng tali. Nagbihis siya nang hindi tumitingin kay Liam. Hindi na rin siya tinitingnan ni Liam. Pareho nilang alam na ito na ang tunay na pagtatapos. Walang maksalita, walang maksumpaan. Tanging ang bigat ng isang paalam na hindi na kailanman mababawi. Naglakad siya patungo sa pinto. Sa huling pagkakataon, huminto siya sandali, ang kanyang kamay ay nasa doorknob, ngunit hindi siya lumingon. Hindi na niya kayang lumingon. At pagkatapos, lumabas siya, isinara ang pinto, at kasabay noon ay isinara na rin niya ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno apoy, pagnanasa, at kasalanan. Naglalakad siya palayo, pabalik sa kanyang totoong buhay, sa pagdating niyang kanyang asawa. Ngunit alam niyang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang naiwan sa bahay na iyon, nasuno at naging abo. Isang paalala mapakailanman sa apoy na minsan ay nabigay liwanag sa kanyang madilim na mundo, at sa huli ay siyaring tumupo sa kanya ng buwang-buo. Ang pagdating ni Marco ay isang perpektong dula. Sa paliparan, si Isabela ay nakatayo sa gitna ng masayang gulo ng pamilyang muling nakikita, hawa ang isang welcome home banner, isang ngiting matagal na niyang pinraktis ang nakapinta sa kanyang galabi. Nang sa wakas ay lumabas si Marco mula sa arrival gate, tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Inangat siya mula sa sahig na parabang sila ay mabida sa isang romantikong pelikula. Ang lahat sa paligid ay nakangiti, kinikili sa kanilang muling pagsasama. Ngunit habang nakayakap sa kanyang asawa, habang nilalanghap ang pamilyar na amoy nito, si Isabela ay nakaramdam ng isang matinding pagkahiwalay sa sarili. Pakiramdam niya ay nanonot lamang siya mula sa malayo, isang kaluluwang nakatingin sa kanyang katawan na gumaganap sa papel ng isang masaya at tapat na asawa. Ang init ng yakap ni Marco ay hindi nakapagbigay alih, sa halip, ito'y isang malamig na paalala sa init ng ibang katawan, isang katawang hindi na niya dapat pang isipin. Ang masumunod na linggo ay isang pagsubok sa kanyang kakayahang mapanggap. Ibinalik nila ang kanilang lumang ritual.
Mga hapunan kung saan si Marco ay puno nga kwento tungkol sa kanyang buhay sa disyerto. Magabi ngang panonot ng telebisyon, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Marco. Mga linggo ngang pagbisita sa mga kamaanak, kung saan ipinakmamalaki siya ni Marco bilang kanyang maganda at mapakmahal na may bahay. Ginampanan ni Isabela ang kanyang papel ng walang mali. Ngumiti siya sa tamang pagkakataon, tumawa sa mabirong ang kanyang asawa, at hinawakan ang kamay nito kapag sila'y nasa publiko. Ngunit sa loob niya, siya ay isang multo. Ang bawat sulok ng kanilang apartment ay may dalang alaala, hindi nila ni Marco, kundi nila ni Liam. Ang amoy ng kape sa umaga ay napapaalala sa kanya ng tasang naging simula ang kanilang unang pag-aplos. Ang tunog ng malakas na ulan sa gabi ay nakababalik sa kanya sa dilim at sa init ng kanilang unang gabi. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang kanilang pagsasama sa kama. Sa dilim ng kanilang silid, sa ilalim ng isang kumot, ang bawat paghalik, bawat pag-aplos mula kay Marco ay isang pagsubok. Ipinipikit niya ang kanyang nga mata, hindi dahil sa kaligayahan, kundi upang pigilan ang nga luha at upang pilit na burahin ang mukha ni Liam na bigla na lang sumusulpot sa kanyang isipan. May mga pagkataon na ang pangalan ni Liam ay halos kumakawala na sa kanyang bibig, at kinakailangan niyang kagatin ang kanyang labi ng mariin upang pigilan ito. Ang kanyang katawan ay nasa piling ng kanyang asawa, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa isang silid tulugan sa alabang, nakakulong sa maalaala ng isang ipinagbabawal na pag-ibig. Napapansin ni Marco ang kanyang pagiging malayo, ang kanyang biglaang pagkatahimik, ngunit iniisip lamang nito na ito ay bahagi ng kanyang paninibago sa muling pagsasama nila. Hindi niya alam na ang asawang bumalik sa kanya ay isa na lamang talukap. Isang katawang walang laman. Dahil ang puso nito ay matagal nang ninakaw at winasa ng iba. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay nagpatuloy. Si Isabela ay unti-anting natutong mabuhay kasama ang multo sa kanyang tabi. Isang hapon, habang nagmamaneho siya pauwi mula sa isang meeting, natigil siya sa traffic malapit sa isang malaking universidad. Mayroong isang malaking kaganapan. Graduation. Mula sa loob ng kanyang kotse, pinanot niya ang nga estudyanteng nakasuot ng itim na toga, masayang naglalakad kasama ang kanilang nga pamilya. At sa gitna ng maraming tao, nakita niya siya. Si Liam. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno na akasya, so ang kanyang toga. Mas tumangkad ito, mas naging seryoso ang kanyang mukha, ngunit naroon pa rin ang anino ng binatang kanyang minahal. Kasama nito ang kanyang mga magulang na kapwa na kangiti ng may pagmamalaki. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito, ay isang magandang babae na kaedad niya. Ang kanilang matawa ay tila isang perpektong musika. Sila ang larawan ng isang tama at perpektong simula. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Isabela sa kanyang dibdib. Isang halo ng panibuho, kalungkutan, at isang kakaibang uri ng kapayapaan. Nakausat na siya. Mayroon na siyang sariling buhay, isang buhay na nararapat sa kanya. Siya, si Isabela, ay isa na lamang lihim, isang madilim na kabanata na isinara na nito. Hahabang nasa na siya sa silinyador para umalis, nang sa hindi may paliwanag na dahilan, lumingon si Liam sa kanyang direksyon, na parabang naramdaman nito ang kanyang presensya. Sa gitnang gaandaang tao at mga sasakyan, ang kanilang mga mata ay natakpo. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang ingay ng traffic, ang tawa ng nga tao. Ang tanging nakikita ni Isabela ay ang nga mata ni Liam. Ang ngiti sa mga labi ng binata ay naglaho. Sa mga mata nito, nakita niya ang lahat, ang sakit, ang pagsisisi, ang kaunting galit na naroon pa rin. Ngunit sa ilalim ng lahat na iyon, mayroon ding isang bagong bagay, isang patanggap, isang uri ng kapatawaran na hindi sinasabi ng nga salita. Bahagya itong tumango, isang halos hindi mahahalata na pagala, isang tahimik na pakilala sa kung ano sila noon, at isang tahimik na pamamaalam. Pagkatapos ay tumalikod na ito, bumalik sa kanyang magandang kasintahan, sa kanyang masayang pamilya, sa kanyang bagong buhay. Pinakawalan ni Isabela ang hiningang hindi niya na malayang pinipigil pala niya. Napatuloy na siya sa pagmamaneo. Walang luha. Wala ng sakit. Ang huling sulyap na iyon ang naksilbing tunay na pagsasara ng lahat. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, sinalubong siya ng yakap ni Marco. Niyakap niya ito pabalik, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang yakap ay hindi na naramdamang banyaga. Hindi dahil sa bumalik na ang pagmamahal niya, kundi dahil sa wakas, tinanggap na niya ang kanyang naging kapalaran.
Mabubuhay siya habang buhay na dala ang kanyang sekreto. Ito ang kanyang parusa at ang kanyang alaala. Ang pag-ibig nila ni Liam ay hindi isang kuwento na may masayang katapusan. Ito ay isang sugat, at kahit na magilom pa ito sa ibabaw, ang peklat ay mananatili ron magpakailanman, isang permanenteng marka sa kanyang kaluluwa, isang paalala sa isang apoy na minsan ay nabigay sa kanya ng pakiramdam na siya ibuhay, sa huli ay halos tumupo sa kanya ng tuluyan.